oras mo natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 4 na minuto, makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa pagbabayad ng utang. Nako! Bawal ito! Ronda Pilipinas. Nakukuha ba ang diabetes sa pagkain daw ng matatamis? Nako, mamaya. Let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Yan na ba yan? Ay, hindi pa. Money yan eh. Oh, alam nyo ba? Yung pera na nakuha sa NAIA na nasa loob ng medyas na medyo hindi kalinisan. Yung 18,000 na 18,000 babalita sa inyo, yun yung isang jeepney driver na nag-body shame. Oh, di ba sinabihan niya yung medyo may yung kababayan natin na medyo may mabigat na timbang? Sabi niya, wag daw sasakay. Dahil mapuputok yung gulong niya. Salbahe ano. Meron na siya, pinatawa na po siya ng 15,000 pesos na na multa at may rekomendasyon na ipasuspindi na ang kanyang lisensya. Ang alam ko dito sa kaso na to ay kasama ho, damay-damay ang yung operator, tama, yung operator mismo nung Egypt. Nako! Magandang araw Pilipinas, ito ang Ronda Pilipinas.
Live na tayo sa DWIZ 882 Metro Mega Manila. And of course, live din tayo sa DWIZ News FM Regional Stations. Live din tayo sa Radyo Ronda. At live din tayo sa mga ginagawang radyo kanila mga TV. Aliw, Channel 23. Magandang araw Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Junior. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, asahan na ang dagdag sahod sa National Capital Region sa susunod na buwan. Ito ang kinumpirma ni Labor Secretary Benvenido Ledesma batay sa mga naunang desisyon ng Regional Wage Board. Gayunman, tumanggi muna si Secretary Ledesma na ipabatid kung magkano ang magiging taas sweldo. Kaugnay nito, inaasang lalabas na ng Wage Board sa Metro Manila ang desisyon nito sa petisyon na dagdag na minimum wage bago sa Hulyo 16. Anibersaryo yan ng nakalipas na wage order. Ronda Pilipinas. Tagal na pala, no? Samantala, kampante ang Commission on Elections na magiging maayos ang internet voting sa 2025 midterm elections sa mga overseas Filipino workers. Sa panayam ng DWIZ, tiniyak ni COMELEC Chairman George Garcia ang kredibilidad ng halalan at protektado ang boto ng mga Pilipino. Ito'y matapos mapirmahan ang kontrata ng SMS Global Technologies Incorporated at SMS Sequintech Incorporated sa opisina ng poll body sa Intramuros, Maynila. Ito pong SMS Sequent na base po sa ating terms of reference ay ginagarantiya natin yung kredibilidad ng eleksyon at the same time na protektado ang mga boto ng mga kababayan po natin. Ayon po kay Chairman Garcia, mataas ang kalidad sa seguridad ng nanalo sa bidding sa internet voting. Sabay pagtitiyak na patuloy ang kanilang monitoring sa cyber attack dahil hindi maaaring makompromiso ang boto ng mga Pilipino. Nagkaroon kami ng bidding, yan pong nanalong ayun po naman actually lahat na nag-participate ay nag-qualify naman po sa mga ganyan sa issue ng security. Subalit ito po, itong nanalo, mas mataas po yung quality ng kanilang sa security. Pero siyempre patuloy pa rin po kami when it comes to cyber attack, when it comes to cyber security, yan po ay patuloy dapat ang ating pag-aaral, monitoring at pag-advance ng ating kaalaman sapagkat siyempre nga po, hindi pa pwedeng makompromise yung lalo na ang boto ng mga kababayan natin. Dagdag pa ng poll body kung maging matagumpay ang pagboto online ng mga OFWs, posibleng gawin din ito sa loob ng Pilipinas para sa mga senior citizens at persons with disabilities. Kapag ito'y naging successful at napatunayan natin talagang protected ang boto, at the same time credible, at the same time mas maayos, mas mabilis din, ay pwede natin itong gamitin dito sa ating bansa sa mga senior citizens at saka sa mga PWD sa mga susunod na panahon pa naman. Hindi ko lang alam kung napag-usapan din sa usapang tol kasi ang question ko dito sa online voting na yung vote buying. O, di ba? Yung binoboto natin, bawal kuhanan yun, di ba? Sa mga presinto, pag bumoboto tayo. Kasi magiging pruweba yun doon sa binayaran na boto sa'yo. Dito sa online voting, pwede mo makuha, screen grab. Yan ang problema. Tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isang report. Iniimbestiga ang Pogo, posibleng may koneksyon sa isa pang malaking issue na binusisi noon sa Senado. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Posible daw may koneksyon ang mga ni-raid at iniimbestigahan ng Senado ng mga Pogo Hub sa isa pang malaking issue na iniimbestigahan noon ng Senado. Ito niyag ni Senate Committee on Women, Children and Family Relations Chairman Senator Risa Ontiveros. Ang kay Ontiveros, mayroon pa silang ginagawa na connecting the dots kaya hindi pa niya tinukoy kung ano ang issue na inimbestigahan noon ng Senado na maaaring konektado sa iniimbestigahan nila ngayon ng mga Pogo. Sinabi ng Senadora na bagamat maaari na nilang tapusin ang pagdinig pagkatapos ng isa pang hearing pero hindi pa nila isasapinal ang committee report dahil nga sa tinitingnan nilang koneksyon ng Pogo sa isa pang malaking issue na inimbestigahan noon ng Senado. May impormasyon ang controversial na formally na inimbestigahan sa nakalipas na Kongreso ang posibleng tinutukoy ng Senadora na posibleng konektado sa Pogo. Sa pagdinig kahapon, may pinakita na larawan kung saan kasama ni suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sinasabing sa bahay ng dating Pangulo kuha ang nabanggit na litrato. Matatandaang pinayagan ang pagpasok ng Pogo sa bansa sa ilalim ng nakalipas na administrasyong Duterte.
Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ewan ko lang kung nanood kayo ng hearing kahapon, nakakatakot dahil yung mga naimbitahan doon sa Senado, pinagbibintangan na incorporator ng Pogo. Nabalitaan nyo ba yun? Napanood nyo ba yun? Yung isa doon, ang ginagawa lang nung alay, wala lang sa akin yung pangalan, yung bahay, trabaho, yung pala, incorporator pala siya nung Pogo. Kaya kayo, mag-iingat kayo sa mga pinipirmahan nyo online. My gosh, baka mamaya mapatawag kayo o kaya ginagamit na yung pangalan nyo. Naku, alam mo kahapon, ang dami kong tanong dyan. Yung dalawang Alice Guo, di ba? Sa NBI, pagka kayo kumuha ng NBI clearance, pagka nag-hit, yung tinatawag na hit, pag nag-hit, ibig sabihin mayroong kapangalan kayo. Yung kapangalan ninyo, may kaso. Ito dalawa Ibig sabihin, nag-clear ito sa NBI. Paano ngayon yan? At saka meron pa naimbitahan kahapon. Si Supremo, si Senator Lito Lapid. Tingnan mo nga kung makakausap natin si Senator Lito Lapid mamaya. At tayo magtanong dahil sangkot siya dyan nabanggit yung pangalan niya dyan Tingnan natin kung tayo po'y makakakunik kay Senator Lito Lapid. Alright. Maraming salamat sa report na yan, Sally Ortega Bueno. At ngayon, alamin natin ang ano ba ang ating magiging weather for today? Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Ay hindi natin maintindihan itong weather na ito. Hindi naman aaraw, kukulimlim, mamaya uulan. Ay ano ba? Magpapakarwas ba tayo o hindi? Alamin natin na mula sa opisyal na tagagulo ng ating plano sa ating buhay, si Daryl Justin. Daryl, ano magiging weather? Akala ko magiging opisyal na taga-carwash Magandang umaga Pilipinas, narito ang aking weather report. Huli pong namataan yung binabantayang low pressure area o LPA bandang alas 3 ng umaga kanina sa layong 45 kilometers patungong Hilagang Silangan ng Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ang binabantayan pong LPA ng Pag-asa sa Mindanao ay may mababang tsansa na maging bagyo at ito ay kikilos pahilagang kanluran na maaaring dumaan sa Sulusi. Gayon din naman ay nakapalobang sa LPA ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, kaya't asahan na makakaranas ng maulap na panahon na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat sa Dinagat Islands, Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Quezon, Laguna, Rizal, Metro Manila at nalalabing bahagi ng Calabarzon at Mindanao dulot po ng pinagsanib puwersang LPA at ITCZ. Patuloy pa rin pong umiiral din ang easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko na nagdadala o magdadala ng mainit at maalinsangang hangin sa bansa sa mga lugar naman ng Aurora, Quirino at nalalabing bahagi ng ating bansa. Asahan din na mananatili ang easterly sa susunod na 2 araw, Biyernes, Payday Friday at sa Sabado. Sumikat ang araw kaninang 5:30 ng umaga at asahan po natin lulubog ito mamayang alas 6:29 ng gabi. Paalala po, bagamat nakakaranas pa rin tayo ng maaliwalas na panahon sa umaga at tanghali, dapat pa rin asahan at maging handa sa mga pag-ulan, lalo na sa dakong hapon at gabi. Kaya't mainam pa rin na magdala, hindi magbaon dahil hindi kinakain ang panangga sa ulan gaya ng payong at kapote. Kahapon binalita ko ito yung Butid meteor shower. Mamayang gabi na po yan. Abangan po ninyo yan magmula alas 6 hanggang alas 3:30 ng madaling araw. Makikita ba natin yan kung medyo cloudy? Kung medyo cloudy, pag magdasal-dasal na tayo simula sa oras na ito. Pag medyo cloudy, medyo mailap ang mga meteor showers. Tawagin mo si Superman para hipan. Akala ko magdadala ng electric fan sa langit Ang Butid meteor shower po ay kadalasang aktibo sa pagitan ng June 26 hanggang July 2 at ang velocity, yung bilis nito, ay nasa 18 kilometers per hour. Hindi naman ganun kabilisan, kaya kung maganda-ganda ang lagay ng ulap mamaya, enjoy nyo yan, magpuyat kayo. At yan ang aking weather report, whether you like it or not. Ako po, si Daryl Justin. Hindi po carwash guy, Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report.
Ronda Pilipinas. Tuloy mga balita sa Ronda Pilipinas. Samantala, inaasahang tataas ng 1.38% ang gross domestic product ng bansa sa pagpapalawak ng internet connection sa ilalim ng inaprobahang Philippine Digital Infrastructure Project. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, dapat merong internet sa isang lugar ay tumataas din ang consumption dahil sa presensya ng e-commerce na tinatawag. Inilimbawa ni DICT Undersecretary Jeffrey Ian D. ang Metro Manila kung saan dahil sa internet ay nagagamit ng publiko ang online services tulad ng Grab at Lazada. Sabi pa ng brand. Bukod dito, nakikinabang din sa e-commerce maging ang mga magsasaka at sari-sari store owners. Sa ilalim ng PDIP, itatatag ang halos 800 free wifi sites na karamihan ay ilalagay sa mga liblib na lugar sa Mindanao. Ronda Pilipinas. Bakit? Ano ba? Anong tawag dito? Maganda ba internet natin dito sa Metro Manila? Sino nagsabi sa DICT nun? Ha? Parang mali impormasyon ng DICT. Sige. Gusto nyo ba ng good news? Ito, magandang balita ito ha. Good news! Hanggang sa uling pagmamahal para sa ating mga alagang aso. Ito ang binigyan din ng Eternal Gardens sa paglulunsad ng Eternal Paw Crematory sa Eternal Gardens Memorial Park sa Santa Rosa, Laguna, kung saan maipapakita ng isang fur parent ang walang hanggang pagmamahal nito sa namayapang alagang aso na naging miyembro na rin ng kanilang pamilya. Kasunod na rin ito ng blessing at formal na pagbubukas ng Eternal Paw Crematory ngayong araw na ito. Tampok sa nasabing Eternal Paw Crematory ang state-of-the-art cremation technology para tiyakin ang proseso ay hindi lamang efficient kundi respectful at environmental friendly. Bukod sa cremation services, ang Eternal Paw Crematory ay nag-aalok din ng memorial products at services na makakatulong sa mga pamilyang i-celebrate ang kanilang mga alagang aso sa pamamagitan ng eternal love. Ipinabatid ni Danica Cabangon, presidente po ng Eternal Paw Crematory, na ang kakaibang pagmamahal at serbisyo ng mga alagang aso ay dapat kilalanin. Kaya naman, kahit na hindi na natin sila kasama, ay dapat pa rin silang i-celebrate forever. Ang Eternal Paw Crematory na kauna-unahang pasilidad sa bansa ay pinakabagong miyembro ng Eternal Group family sa ilalim ng ALC Group of Companies bilang bahagi ng legacy of excellence sa memorial care industry. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. 4 na SWAT member na namataan sa isang private event sa Pasig, sinibak na sa pwesto. Alamin natin ang report ni Patrol 17, Jopel Pelenyo. Jopel, go! Sinibak na sa pwesto ang 4 na miyembro ng Special Weapons and Tactics o SWAT na namataan sa isang private event sa lungsod ng Pasig. Pahayag ni Eastern Police District Police Brigadier General Wilson Asueta na tinanggal sa pwesto ang mga ito upang bigyang daan ang isinasagawang investigasyon. Pero paglilinaw ni Asueta na hindi security escort ang namataang 4 na SWAT personnel sa soft launching ng isang networking company sa barangay San Antonio, Pasig City noong Hunyo 22. Nilinaw pa nito na Pasig SWAT team ang sangkot sa aligasyon at hindi Batangas SWAT. Nagsasagawa aniya ng visibility patrol ang mga ito nang mapadaan sa lugar matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa event. Dito na ani Aswata na tiyempo ang mapicturan ang SWAT team na ginawan aniya ng mali siya. Ito si Patrol 17 Jopel Pelenyo para sa impilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Report. Tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, lumulutang na pag-aresto ng ICC ngayong buwan o sa mga susunod na buwan sa mga sangkot sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon. Inaantabayan na mga pinadadampot. Handa na ba? Pinadadampot sa ICC ha? Narito ang isang Siyasat Special Report.
malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Hunyo o Hulyo, maaaring ilabas ng ICC o International Criminal Court ang arrest warrant laban sa mga pangunahing personalidad sa likod ng kontrobersyal na war on drugs nung nakalipas na administrasyon. Ibinunyag ito ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Batay na rin sa kanyang intelligence report matapos amining siya ang nag-facilitate sa ilang interviews ng ICC sa mga testigo sa anti-drugs campaign ng nakalipas na administrasyon. Ayon pa kay Trillanes, target ng unang salya ng arrest warrant si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantalang nasa ikalawa at mga susunod pang batch sina Vice President Sara Duterte, dating PNP Chief ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa, gayon din si dating PNP Chief General Oscar Albayalde. Bring it on! Ito naman ang tila matapang na sagot ni Senador Bato de la Rosa. Saan niya'y patuloy na pagpapapansin ng dating senador sa issue ng anti-drug campaign ng Duterte administration. Hinamon pa ni Senador de la Rosa si Trillanes na ito ang personal na magsilbi sa kanya ng arrest warrant ng ICC dahil tiyak na hindi ito papansinin ng mga otoridad. Sabihan mo si Trillanes na pag maglabas yung warrant na yan, since hindi mag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas, walang pulis na mag-implement ang warrant na yan, siya mag-implement. Puntahan niya ako, implement niya sa akin yung warrant na yan. Bilisan niya, sabihan mo, bilisan niya. Bakit ko siya papatulan? Naghahanap lang ng atensyon yan. Hayaan mo siya. Sige, paulit-ulit lang yung sinasabi niya. Wala namang nangyari. Sila, hintayin natin kung may mangyari. Then, bring it on! Binigyan din naman ni dating General Albayalde na wala siyang nilabag na batas sa pagpapatupad ng War on Drugs campaign noong Duterte administration. Bagamat inaasahan na niyang madadawit ang kanyang pangalan na una na ring lumutang noong 2021. Iginiit ni Albayalde na gumagana ang batas sa bansa na pinatunayan ng mga sinibak niyang opisyal ng pulisya na lumabag sa mga panuntunan kaugnay sa kampanya kontra iligal na droga. Kung di ako nagkamali, mga 2022 or 2021 pa, meron ng kinandak po ng probe yung ating DOJ. At nakita po nila na wala pong irregularity o yung walang nakitang mga irregularities doon sa mga police operations. At kung panahon namin, kung makita mo, no, hindi naman natin din tinolerate yung mga nakita nating pang-aabuso. Ang dami po nating na-filean na police noon ng murder cases, yung nakita nating may irregularity doon sa kanilang mga operations. In fact, kung natatandaan nyo po, yung nung panahon ko na ako'y RD ng NCRPO, that was the time na nirelieve ko yung buong Caloocan City Police Office, kung you remember, nang dahil po doon sa na operation doon na naging biktima yung isang minor de edad. Naniniwala si Albayalde sa paninindigan ng Marcos administration na walang puwang sa bansa ang ICC na anyay sadyang walang karapatan at kapangyarihang manghimasok sa internal affairs ng Pilipinas. Sana nga po mag-decide ang ating Pangulo base doon sa, of course, kung ano po ang kailangan dapat at kung ano ang ma-preserve yung ating sovereignty and of course yung ating national interest. Alam naman po natin na hindi lang naman po si dating Pangulong Duterte ang maapektuhan dito at marami pa po, no? Hindi lang po ako at hindi lang si Senator Bato din. Sabi ko nga, pag tingnan niyo po yung listahan na lahat po ng naging regional directors noon, no, pati mga units na nag-ooperate laban sa illegal na droga ay madadamay po diyan. Isang buwan bago bumaba sa pwesto o mula July 1, 2016 hanggang May 31, 2022, naitala ng ilang grupo ang mahigit 6,000 individual na nasawi sa anti-drug operations ng gobyerno. Nasa 27 hanggang 30,000 katao ang isinailalim sa anti-drug operations, kabilang na ang mga pinatay ng vigilante style. 427 sa mga nasawi ay activists, human rights defenders at grassroots organizers hanggang December 2021. 166 ang land at environmental defenders, 23 ang journalists at media workers, 66 ang judges, lawyers at prosecutors at 28 ang mayors at vice mayors. Kabilang sa mga grupong pinagkuhanan ng mga impormasyon ang PIDEA, Karapatan, Global Witness, National Union of Journalists of the Philippines, Korte Suprema, DOJ, National Union of People's Lawyers at Free Legal Assistance Group. Ang bawat gobyerno ay nagtatakda ng mga panuntunan sa anumang kampanya nito para maprotektahan ang mga mamamayan. Subalit,
tama namang papanagutin ang sino mang may sala sa mga kamatayang ito o mga umabuso sa kanilang kapangyarihan sa pagsasagawa ng mga kampanya ng gobyerno. Hangad ng siyasat team na dapat mahigpit na ipatupad ang kampanya kontra iligal na gawain, subalit sana ay walang nabubuwis na buhay na kapag nawala na ay kailanman hindi na maibabalik. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. Ay nako, parang kasama niyo ako na nag-aantay ko ano talaga magiging kinabukasan niyan, yung issue na yan. Hay nako. Sige. Diretso tayo. Kumusta ka na? Kumusta na kayo mga kaastig? Isang panibagong araw na naman ang gagawin nating mas exciting at astig na astig kasama ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Palagi tayong updated sa mga latest scores at results ng mga inaabangan mong laro worldwide. Kagaya ng PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Bukod dyan, pwede mong mapanood ng live sa Arena Plus ang inyong favorite local at international sports gamit lang ang web-based o kaya yung mobile app ng Arena Plus app. Okay? Hindi mo na kailangan lumabas pa. Saan ka pa? Plus, ile-level up pa ang gaming experience mo kasama ang endorsers na sina Scotty Thompson ng Barangay Ginebra San Miguel at Pinoy Pride Jordan Clarkson ng Utah Jazz. Kaya naman, what are you waiting for? Mga kaastig, download Arena Plus app sa App Store o manood sa arenaplus.net. Sa Arena Plus, astig sa sports. Remember po gaming is only for 21 years old and above only, ha? Keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. Hoy, abangan nyo po tayo po'y nakakonect kay Senator Lito Lapid sa pagbabalik po ng Ronda Pilipinas. Naku, makakausap po natin itong si Senator Lito Lapid na isa sa mga naimbitahan po ng Senado kahapon. Pilipinas, ang ating oras. Hoy! Oras po natin sa buong Pilipinas, 32 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Nasa linya na po natin. Medyo busy po si Senator. Nasa linya na po natin ang Senador ng Pilipinas, si Supremo. Nasa aming linya ngayon, si Senator Manuel Lito Mercado Lapid. Senador Lito Lapid. Senador, magandang araw po. Magandang umaga po, Kuya Dennis, at sa lahat ng nakikinig sa iyo, sa lahat ng ating mga kababayan. Andyan pala kayo sa bayan ko sa Pangasinan, Senador. Oo nga. Salamat. Opo. Maganda. Nasa Manawag ako. Magsisimba muna ako. Okay, that's good. Senador, kami po yung makikichismis muna. Kumusta ho yung pag-attend ninyo sa hearing kahapon sa Senado? Okay naman po. At nalinis ko yung pangalan ko na kasi pinagbibintangan po ako ng isang vlogger na sa akin po yung lupang pinagtatayuan ng Pogo. At yun nga po, protector daw po ako ng Pogo. Pero tinanong kong mayor at saka city engineer kung kanino talaga nakapangalan yung tinatayuan na 10 hektarya ng mga Pogo na building doon. Opo. Senador, kayo ba magkakaso dyan sa vlogger na yan? Hindi na natin babanggitin yung pangalan, baka sumikat Opo, pinasuhan ko na po siya para hindi mawili. Kawawa naman po yung lahat ng pinagbibintangan niya na walang kasalanan. Hindi lang po ako ang biktima niyan. Marami pong biktima at siya po ang kaso niyan. At yung anim po puro wanted na siya. At may warrant na po siya. Kaya inano ko na po sa NBI na siya. Ang dami-dami po niyang talagang piniperwis yung tao na walang kaugnayan, walang kaano. Pag nagsalita po ng mga pangit at saka ang hirap pong bawiin yan. Kaya ako po bilang senador, almost 30 years na po ako nandito sa paglilingkod sa ating mga kababayan na
para makapaglingkod at yun nga po, biglang sisirain lang ang pangalan ko itong vlogger na ito. Oo, nabanggit niyo yata, Senador, na kapag napatunayan, kayo isangkot, kayo magre-resign bilang Senador. Yun yata yung sabi ninyo. Oo. Tama po yan. Talagang, dahil talaga po wala naman akong isusugal ko po, itataya ako pangalan ko rito na kung ako may kaugnayan dito sa Pogo at kung akin yung 10 hektarya na kinatatayo ng building ng Pogo. Iyon, mabuti na kayo nagsalita dahil marami hong mga kababayan natin na nagtatanong. Walang pag-aari si Senador Lito Lapid Dian. Oo. Tama po yan. Oo. On the lighter note, dahil ilang minuto lang ang kukunin ko sa inyo, Senador, dahil medyo busy kayo. Mangungumusta na ako. Kumusta ho, Supremo, ang Batang Quiapo? Pinanonood ng mga kababayan natin yan. Kumusta na ba? Kaya nga, nandito po ako sa Manawag ngayon. Kasama ko si Mayor Jermaine na namigay kami po ng AIC dito sa ating kababayan. At ako kababayan na kita, isa na akong Pangasinense ngayon. Dahil in-adapt po ako, adopted son ako dito sa Manawag. Salamat ako dito sa mga kababayan natin dito na sa mainit nilang pagtanggap sa akin at pagsalubong. Kung adopted son na kayo ng Pangasinan, magkababayan na tayo. Opo, pwede na po ako dito. Kapitbahay na tayo. Ayun nga, Pangasinense na tayo pareho. Nga po, mabuhay po ang Pangasinense. Iyon. Teka, bago kayo umalis, Senador, maiksing oras lang. Ano ho ang mensahe ninyo sa mga kababayan po natin sa buong Pilipinas at buong mundo, lalong-lalo na yung mga nanonood at nakikinig online? Go ahead po. Ayun nga po, nananawagan ako, wag po sanang kagad maniwala sa mga vlogger na ito at nananawagan din na po ako sa mga vlogger. Ingat-ingat po sa mga inaakusahan yung tao. Kawawa po kami. Kayo po, pwede kayo magsalita kahit ano, pero mahirap pong bawiin pag hindi naman talaga totoo. Kung totoo ito, wala pong problema. Kaya lang po mahirap. Hindi po totoo ito. Yung mga nakasalubong, kumpare, kapatid, kung sino man po yan. Lagi tinatanong ako na, sangkot ka at protector ka ba ng Pogo? Sabi ko, hindi. Talaga kahit ako ilalaban ko na yung karir ko bilang senador, magre-resign ako. Sabi ko, yun po, madiin kong sinabi doon sa Senado na sa investigasyon ng Pogo. Yun. Kaya nagpapasalamat din na po kay Risa Ontiveros na mabigyan ako ng pagkakataon na magpaliwanag at mga kababayan natin, lalong-lalo sa bayan ng Porac. Iyon. Senador, maraming salamat sa oras na binigay ninyo dahil kayo po raw medyo parte ng programa dyan sa Manawag. Opo. Ito po, si Flor. Florante, bibigyan ka raw ng sabaw. Sige, pag nagkita tayo. Buhay ka po kayo sa programa DWIC. Maraming salamat po si Senator Lito Lapid sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Yan, may selebrasyon po dyan kung saan naroon si Senador Lito Lapid. Siya adopted son na ng Pangasinan. Magkababayan na kami. Yan selebrasyon din yan. Ito pa isang selebrasyon sa lahat ng mga taga Leyte, Samar. Viva Santo Niño 2024 Pintados Kasadyan Festival. Diyan po sa inyo. Happy Fiesta. Sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa mga paparating ninyong celebrations, siguradong mabubusog ang inyong mga loved ones sa Comeya. Mapa-anniversary po yan, birthday o simpleng merienda o kaya fiesta. Tiyak na mabubusog ang buong pamilya sa Comeya Bihon, Comeya Palabok at Comeya Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya. Ibig kong sabihon, Comeya 3Q Bihon, masarap talaga. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita sa Ronda Pilipinas. Patay ang 7 hinihinalang rebelde matapos makaengkwentro ng 84th Infantry Battalion sa Pantabangan, Nueva Ecija. Ayon sa Philippine Army, bunga ito ng pinakauling engkwentro sa Barangay Malbang sa nabanggit na probinsya. Pero Hunyo 20 pa nagsimula ang aerial strike ng militar laban sa mga rebeldeng terorista mula sa Nueva Vizcaya. Na-recoveran niya ng hukbong katihan ng Pilipinas ang 10 high-powered firearms mula sa mga napatay na rebelde. Sa ngayon, hindi pa tukoy ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga nasawi habang wala namang naiulat na casualty sa mga sundalo. Ronda Pilipinas. Ano oras na? 10:45. Baka pasado alas 10 na. Baka kayo kumakain na ng mga meriendang hindi healthy, ha?
Kapag hindi healthy yan kailangan na sabayan po ninyo ng healthy supplement. Hanap mo ba food supplement na natural at walang halong kemikal? Subukan mo na ang MX3 capsules. Siguradong safe yang inumin dahil dumaan yan sa US clinical trial at Nutrasource analysis ng Canada sa Canada. Proven ang MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya, ano pang inaantay mo? Ano pang inaantay nyo? Bili na! Sugod na sa mga leading drugstores nationwide. Buong Pilipinas available ang MX3 ha? O kaya'y bumisita sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa 0918-888-8693. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. 15 minuto pa bago sumapit ang alas 11 ng morning. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. Teka, tanggap tayo ng isang report. Tricycle driver sa Rizal, pinagbabaril ng riding in tandem, patay po ito. Alamin po natin ang latest mula kay Arman Cambe. Kuya Arman, ano nangyari? Isang 50 taong gulang na tricycle driver ang pinagbabaril ng riding in tandem kaninang umaga dito sa Lupang Arenda Street sa Taytay, Rizal. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nagmamaneho ng kanyang tricycle ang biktimang si Jonathan Midardo ng sa lapitan ng riding in tandem at saka ito pinagbabaril. Patay kagad ang biktima. Sa ngayon ay pinaghahanapan ng pulisya ang nasabing mga suspect. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa impira may todong lakas. DWI, di nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, magandang umaga muna at sa mga nagkakape at mga nagmimerienda, malapit na yung lunchtime magandang araw sa lahat ng mga taga-PCSO at syempre si Miss Lynn at saka si Sir GM. Magandang araw po sa inyo mga bossing ha. Ito iloto ng PCSO, safe and secured laban sa mga kriminal. Narito ang isang PCSO special report. Dahil nasa digital age na tayo, mas naging convenient na ang pagtaya sa mga laro ng PCSO dahil mayroon ng iLotto. Ayon nga sa General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office na si Mr. Mel Robles, safe and secured ang iLotto. Yun naman ang kagandahan ng iLotto. One, hindi na pwede maging anonymous. Identify siya, registered siya. Bakit hindi transferable siguro i-assign niya. Tapos, number 2, pag umuulan, hindi ka na mababasa para tumaya. O yung mga ayaw talagang tumaya dahil ang hirap, walang parking. Di ba? Plus, lahat digitized na ngayon. Nagbabala naman si GML Robles sa mga mananaya na alamin at iwasan ang mga illegal na iLotto. May illegal na lotto Meron agad. Meron. Ginagamit pa yung mga logo namin. So, pati logo kita. Ang ganda kasi mag-illegal Hindi, maganda kasi mag-illegal. Wala kang susunding regulation. Tama. File ka lang. Andyan na. Kaya we have to step up. Kasi yung revenue na dapat sa gobyerno, kinukuha lang ng mga illegalista Diba? And worse, sige, wag na yung wala ng taxes. Sige, wala na yung napupunta sa charity. Hindi mo na makukuha panalo mo kasi nobody's regulating them. Tatakbuhan ka lang. Correct. So yun ang pinakamalalaro. Hindi ka na nagbigay sa gobyerno, hindi ka nakatulong sa kawang-gawa, hindi mo pa makukuha panalo mo. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Teka muna, meron tayong isang flash report. DWIZ Flash Report. PBBM magtatalaga na ng bagong DepEd Chief sa linggong ito. Magkakaroon tayo ng bagong sekretary sa DepEd. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go!
Magtatalaga na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong kalihim ng Department of Education o DepEd sa loob ng linggong ito. Ginawa ni PBBM ang pahayag ilang araw matapos magbitiw sa pwesto bilang DepEd Chief si Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview matapos dumalo sa 2024 National Employment Summit, sinabi ng Pangulo na magluluklok na siya ng bagong kalihim dahil hindi niya maaring mabakante ng matagal ang naturang posisyon. Humingi na rin niya siya ng mga pangalan na maaring italaga sa ahensya at i-anunsyo raw ito matapos o bago matapos ang linggong kasalukuyan. Ginit ng Presidente na hindi pwedeng mabalam ang trabaho ng DepEd kahit importante makapagtalaga na ng bagong kalihim dito. Samantala nilinaw din ni Pangulong Marcos na hindi rin binanggit sa kanya ni VP Sara kung ano ang dahilan ng kanyang pagbibitiw sa pwesto. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala para sa ating balitang pambalakasan, Kai Sotto pasok na sa bagong koponan sa Japan B-League. Alamin natin ang sports news mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. May bago ng tahanan si 7'3" basketball prodigy Kai Sotto. Ilang linggo matapos na umalis sa Yokohama B Crosshaires, inanunsyo ng Koshigaya Alphas na magiging bahagi na ng kanilang koponan si Sotto sa Japan B-League, lalo na't nasa Division 1 na ang nasabing team. Sa Instagram post ng Koshigaya, sinabi nilang magiging new guardian si Sotto ng Alphas. Si Sotto naman ay nagpahayag ng excitement sa panibagong chapter ng kanyang B-League journey. Sa huling season ni Kai Sotto sa koponan ng Yokohama, naging bahagi siya dahil sa isang loan clause mula sa kanyang former team na Dragonflies. Nakapaglaro siya ng 34 games at may average stats na 12.8 points, 6.4 rebounds at 1.1 blocks per game, kung saan natapos ang kampanya ng Yokohama na may 24-36 win-loss record. Sa Arena Plus! Sa Arena, laging pasok ang tira. Tara na halika, ano bang hinihintay mo? Sa Arena Plus! Ronda Pilipinas! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Oy, Nadia Montenegro inamin ang pagkakaroon ng anak na kay Baron Geisler. Di ba parang mabata si Baron Geisler? Alamin natin, showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, tuluyan ang inamin ni Nadia Montenegro pagkakaroon niya ng anak kay Baron Geisler. Ginawa ni Nadia ang pagkumpirma sa dati ng kumakalat na balita sa YouTube channel ni Julius Babaw, kung saan sinabi nito na hindi niya itinago sa kanyang pamilya ang naturang katotohanan. Ngunit inamin ni Nadia na naging problema niya kung paano niya aaminin sa kanyang pamilya at sa kanyang asawa ang pagkakaroon ng anak sa ibang lalaki, lalo na at nasa politika ang kanyang asawa. Ngunit naniniwala umano siya na wala siyang responsibilidad para magpaliwanag sa ibang tao kung anuman ang ginawa niya sa kanyang buhay. Napatawad na raw siya ng Panginoon at yumao na rin ang kanyang mister. Sa gayon umano ay maayos na maayos ang kanyang mga anak at sa pagkakaintindi niya raw, wala siyang pinagsinungalingan sa mga ito. Inamin din ni Nadia na 2 linggo bago pumanaw ang kanyang mister ay nagkaroon sila nito ng heart-to-heart talk ng 2.5 oras kung saan sinabi umano nito sa kanya na ipaglaban niya ang kanyang mga anak. Ronda Pilipinas! Nakukuha pa talaga ang diabetes sa pagkain ng mga matatamis? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Aminin man o hindi, likas sa atin ang kumain ng matatamis, ultimo asukal, isinasama na sa mga ulam, beverages at desserts. Pero ang tanong, nakukuha ba ang diabetes sa pagkain ng matatamis? Tara, let's prove it!
Ayon sa medicalnewstoday.com na ang pagkain ng maraming asukal ay hindi maaaring direktang humantong sa diabetes. Gayunpaman, maaari nitong mapataas ang panganib ng obesity, sakit sa cardiovascular at iba pang mga problema sa kalusugan na nauugnay sa diabetes. Samantalang sinabi naman sa website na verywellhealth.com na ang mga taong may diabetes ay maaari pa ring magsama ng asukal at matatamis na pagkain sa kanilang mga diet at kontrolin ang kanilang sugar level sa dugo sa pamamagitan ng paggamit ng mga alternatibong asukal at pagbibigay pansin sa mga label ng nutrisyon sa grocery store. Dagdag pa ng forksoverknives.com na ang American Diabetes Association at Diabetes UK ay may label na ang paniwalang ito ay isang myth, tulad ng Joslin Diabetes Center na sumulat ng ang diabetes ay hindi sanhi ng pagkain ng labis na asukal. Kaya naman ang munting paalala lamang namin ay maghinay-hinay na lamang sa matatamis na pagkain. Eat moderately upang hindi mag-overthink sa sakit. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpa-tama quote of the day. Huwag kang maghanap ng taong makakaintindi sa'yo. Ang hanapin mo yung taong kahit hindi ka naiintindihan, hindi ka pa rin iniiwan. Alam mo yung mga taong ganyan na hindi ka iniiwan, kahit hindi ka naiintindihan, hindi mo nahanapin yan. Nasa iyo na yan. Oo. Hindi mo lang nga pinapansin. Hindi mo pinahahalagahan. Oo. May mga tao dyan, taon na binilang, nandyan sa tabi natin. Oo, di ba? Hindi lang natin namamalayan na hindi tayo iniiwan dahil laging nasa tabi natin. Maybe it's about time na ilibre mo sila ng kape. Di ba? I-appreciate mo ang mga taong ito. Dahil may mga pagkakataon na gustong-gusto ka na nilang iwan, pero nag-decide sila na hindi ka iwan. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Antabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo Topacio with Miss Juvie de Guzman. At ako po ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.